magpakailanman. Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang mga kasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay po natin itong pagsisihan sa harapan ng ating Panginoong Sus Nazareno at yakapin din po natin ang kanyang tunay na pagmamahal, pagpapatawad at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at kumahadlang, upang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakanan ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kaniyang sinubok, tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya
ay makauunawa sa katotohanan ng kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa kanya ay mamumuhay na kasama niya sa kanyang pag-ibig, sapagkat siya'y mabuti at maawain sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Kinukop-kop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa'kin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ang mata ko'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niyang iniutos sa kanya? Gayon hindi man kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat na inutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po natin sa ating paglalakbay sa 32 linggo sa karaniwang panahon, binibigyan muli po tayo ng isang paalala ng ating Panginoon na hangos sa ating mga pagbasa ngayon na isang darating sa buhay natin, ang isang katotohanan na kung saan ang katotohanan na ito ay tila bagay inaayawan natin, mga kapatid. Narinig po natin sa ating unang pagbasa
mula sa aklat ng karunungan ang kamatayan. Ngunit ang kamatayan ay hindi para sa Diyos. Dahil ang kamatayan, ito ay yugto lamang ng buhay ng isang tao o bahagi lamang ng isang tao na nagsasabing katapusan ng kanyang paglalakbay dito sa mundong ibabaw na ating ginagalawan. Bagkus ito ay simula ng panibagong buhay. Mga kapatid, palagi po nating tatandaan sa ating buhay na tayo ay nilikha ng ating Panginoon sa kanyang kalarawan o kawangis. At sinasabi natin sa ating buhay pananampalataya at tayo naniniwala na ang Diyos ay buhay. Pinanggagalingan ng buhay at tayo ay kanyang binibigyan ng buhay. Kaya mga kapatid, sa ating unang pagbasa, pagkat ang tao ay hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Mga kapatid, sinasabi sa atin, ang Diyos ay buhay at tayo din ay buhay na dapat nating tangkilikin araw-araw. Mga kapatid, narinig din po natin na ang kamatayan ay pakana ng Diablo. Sa kasalanan, doon tayo mamamatay. Mga kapatid, kaya po sa ating buhay paglalakbay dito, tayo po'y binabibiyayaan ng ating Panginoon ng buhay. At sinasabi natin, palagi araw-araw, sigurado po ako dito sa ating buhay, walang lumilipas na araw na tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Salamat dahil may buhay. Sana yung ganong kataga, mga kapatid, sa ating pagpapasalamat sa tananggap nating buhay na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin, ito'y magkaroon, tunay ngang magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi kamatayan. Paano po natin ito mauunawaan sa buhay natin, mga minamahal na kapatid? Ang buhay na kaloob ng Diyos sa ating buhay pang araw-araw, ito'y dapat gamitin sa pamamaraan natin at pamamaraan ng Diyos na magkaroon ng buhay, hindi kamatayan. Kamatayan na kung saan ang kamatayan ay nabubuhay sa kasalanan. Kaya mga kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili-sarili, ano ba ang buhay ko ngayon? Ito ba'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan o kamatayan? Ang buhay ay ang pagsunod sa hagustuhan ng ating Panginoon. Ang buhay na kaloob, dapat gamitin natin sa buhay na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit mga kapatid, kung tayo ay nabubuhay sa kasalanan na ating pinipili araw-araw, ito'y magdudulot ng kamatayan. Ito ang pinapaunawa sa atin ng ating Panginoon ngayon. Kaya tayo nagpapasalamat araw-araw. Salamat may buhay. Ang buhay nawang ito, nakaloob at pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon, magkaroon ng bunga ng buhay na walang hanggan. Hindi mauwi sa kamatayan. Sasabihin po natin, bakit Father may namamatay o kamatayan? Uulitin ko po, yugto ng buhay natin o bahagi ng katotohanan ng buhay natin ang kamatayan. Dahil ito ang simula ng panibagong buhay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Kaya pag sumikapan natin ito araw-araw. Kaya nga po, dinadala po tayo sa ating ebanghelyo ngayon, na kung saan sinasabi sa atin, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Para bagang mga kapatid, wala tayong kabuluhan. May kabuluhan po tayo. No po, dahil sa pagtatrabaho natin, pagpapagal natin, pagsusumikap natin, na gawin ang buhay na ayon sa buhay ng ating Panginoon, ito'y magkakaroon ng katuparan at kahulugan pagdating ng panahon. Minsan po kasi mga kapatid, sa buhay natin, kung tayo nagpapagal, kung tayo'y nagsisipag, tayo po'y nagtatrabaho, humihingi po tayo ng kapalit o na material na bagay na para bang para sa ating. Opo, pangkaraniwan ito sa ating buhay. Pero isipin po natin, magkaroon po tayo ng kaisipan na sa ating pagpapagal, hindi lahat napapalitan ng material na bagay. Bagkus ito ay tunay na pagsunod o pagtanggap sa kaharian o paggawa ng kaharian ng Diyos na ating tatanggapin sa ating buhay. Our mindset, my dear brothers and sisters, bilang manggagawa,
hindi lang nakatuon sa material na bagay, nakapalit sa atin, bagkus ito ang dapat nating tingnan upang gawin natin, ma-realize natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Sa pagkilos natin araw-araw, mga kapatid, ito ay kaloob sa buhay natin. Kailangan natin gumawa. Kailangan natin magtrabaho. Ang pagtatrabaho natin, mga kapatid, huwag nating isipin palagi na kapalit nito ay material na bagay. Bagkus ito ay tungkulin natin na tayo ay madala papunta doon sa ating pupuntahan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagpapagal natin araw-araw, ito'y bahagi ng buhay natin na hindi dapat tayo humingi ng anumang kapalit na material na bagay. Bagkus hingiin natin ang tunay na ating tatanggapin, ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po, sabi sa huli ng ating ebanghelyo ngayon, tuputupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, sa ating pagpapagal ba araw-araw, ito ba'y nasa isip natin ang pagtupad sa ating tungkulin na ating tinanggap mula sa ating Panginoon? Tatandaan po natin, pinagkakalooban tayo ng buhay ng ating Panginoon. Ang Diyos ay buhay, tayo ay mga buhay din. Kaya ibig sabihin, kung tayo ay buhay, gawin natin ang para sa Diyos. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, sa ating pagpapatuloy ng ating buhay, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon na mahalaga ang ating pagpapagal dito sa mundong ibabaw. Mahalaga ang pagpapagal kung ito'y nakatuon sa paggawa ng buhay na walang hanggan. Ito po ang ating pagsumikapan araw-araw. Kaya po kung tayo po'y napapagod, kung tayo po'y nagsasawa na po sa ating paggawa, ito po'y minsan nakatuon lamang sa ating tinatanggap. Pero kung tayo'y nagpapagal na ayon sa gustuhan ng ating Panginoon, hindi po tayo magsasawa, hindi po tayo mapapagal. Dahil alam natin, pagdating ng panahon, ito'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At kung tayo nagpapagal lamang sa material na bagay, oo, may sagana, nandoon lahat, pero yan ba ay nakatuon? Muli, mga kapatid, sa unang pagbasa, ipinapaalala sa atin ang tunay na buhay natin. Dito, hanggang doon sa buhay na walang hanggan, lahat tayo mawawala, lilisan sa mundong ibabaw na ito. Ang dadalhin natin, yung bunga ng pagpapagal natin. Ano ba ang bunga ng pagpapagal natin sa mundong ibabaw na ito? Kayamanan ba? O yung ayon sa gustuhan ng ating Panginoon? Muli, mga kapatid, kung tayo nagbubunga ayon sa standard ng mundo, yung mga material na bagay, iyan ba'y madadala natin sa langit? Yun po yung hamon sa atin. Kaya ang pagpapagal natin, tayo ay mga alipin ng ating Panginoon, tayo ay manggagawa sa kanyang ubasan, araw-araw, papunta sa kanyang kaharian. Kaya ito ang pinapaalala sa atin. Ito ang ating panalangin ngayon na nawa sa pagpapagal natin ngayon sa pasimula ng ating ibinigay ng Panginoon sa atin ng araw na ito. Mayroon tayong pagpapagal na gagawin. Ito ba'y magbubunga para sa Kanya? O tayo humihingi ng kapalit na ating pangkasariling kasiyahan lamang na nagdudulot ng kamatayan? Ito nawa ang ating daladala at bit-bit-bit sa araw na ito. Pagpapagal papunta sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang matularan natin si Kristo na kanyang anak sa diwa ng paglilingkod na may pagmamahal. Ang ating pong itutugon sa bawat kahilingan, Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang Papa, mga obispo at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo.
Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na lingkod na may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang ating mga tapat na yumao, naway biyaya ng ating banal na guro ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan o mga intensyon. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maging lingkod sa bawat isa, kasama si Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabaglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig kay San Francisco naming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at lang lahat ng mga banal nang namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit Sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Binabalak ng taas. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kaibigan, tantuin mo isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kung may lungkot o panganib sa'yong biglang dumalang, o kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina't lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking magiging hawain, bigat ng inyong pasanin ay aking pagagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Kaibigan, tantuin mong isang paglalayag ang buhay. Maalon ng dagat at may kalaliman. Kung may unos at may hanging di mo kayang paglabanan, o sa gabi kadiliman, mitala ay walang tanglaw. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya
Announcement. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakikilalang na mayapa o sumasa kabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at niluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoong aming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Nasa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po, kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila'y naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Imo kayo haba iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos at sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan at nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dadala ng mga imay at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kailang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo taglayang kapayapaan ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo'y aming buhay,
at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayanan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.